Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Pulong Masa, pinagsamang boses ng taong bayan na magiging kaagapay sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Pulong Masa, bibigyang kapangyarihan ng boses ng mamamayan sa ikauunlad ng bayan. Pulong Masa, pinagsamang puwersa ng mamamayan sa pangunguna ng MPR, Mamamayang Pilipino ng Republika at MMDM. Mula sa Masa Democratic Movement, dito lamang sa Media House Express. Narito na si Ginoong Justin Mapili at mga kasamahan sa Pulong Masa. Mga taga-subaybay ng Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating episode ngayon, ikasampung episode ng Pulong Masa, Tinig ng Masa, no? Ang ating paksa ngayong gabi ay hinggil sa mga usapin sa mga barangay. Ano? Alam nyo mga kababayan, mga kasama at taga-subaybay, meron tayong 42,035 barangays nationwide. Ano? At sa kasalukuyan ay nasa period tayo ng paghahanda na para sa barangay election. Ano? Barangay and SK election ngayong Oktubre. I think natapos na ang filing of candidacy ng mga kandidato natin, or until Monday ay magpapatuloy ang filing nitong mga kandidato at aspirant para sa Sangguniang Barangay at SK. Ngayong gabi mga kasama, mga taga-subaybay, ay gagamitin nating pagkakataon ngayong election period ng barangay at SK na busisiin ang takbo ng sabihin nating papel ng mga civil society organizations, or wala ba silang papel sa pagpapatakbo ng gobyerno sa antas ng barangay, at kung ganon ay titignan natin kung ano ang maaaring gawin ng mga civil society organizations ngayong nalalapit na halalan para huwag nang iluklok at itakwil ang mga kagawad na sabihin nating sangkot sa mga anomalya, no? Iba't ibang klase ng mga anomalya at korupsyon. Mga tamad sa konseho ng barangay at hindi ginagampanan ng kanilang mga tungkulin bilang leader publiko sa antas ng barangay. Ngayong gabi mga kasama, mga taga-subaybay, ay tatalakayin natin ang isang partikular na kaso ng tinatawag na ghost delivery ng mga proyekto sa barangay. Itong background ng ghost delivery sa barangay ay sa partikular na barangay na ito, ang tinutukoy natin ay ang Barangay Tumana ng Marikina City, no? Dito sa Metro Manila, no? At mapalad tayo na pinagbigyan tayo ng ating panauhing ngayong gabi, at dito mismo sa ating studio, kapiling natin ang ating panauhin. Siya ay kasalukuyan ding kagawad ng barangay. Siya ay 3-termer actually, no? Siya ay graduating ngayon at hindi na siya kandidato sa nalalapit na halalan, at bitbit niya ang iba't ibang mga datos, iba't ibang mga dokumento kaugnay doon sa kailangan niyang ibunyag, no? Kailangan nating ibunyag ang mga anomalya sa Barangay Tumana, at nang sa ganon ay malaman ng mga botante at ng mga mamamayan diyan sa Barangay Tumana, at mapaghandaan ng mga botante na hindi na maulit ang ganitong mga talamak na anomalya. At kung tayo ay very familiar doon sa tinatawag na ghost project, merong ghost project, merong tinatawag na ghost employee. Dito ngayong gabi, tatalakayin naman natin ang ghost delivery. Merong mga resibo, merong purchase order, binayaran ng
ng Sangguniang Barangay ang isang particular na supply pero hindi na i-deliver. So yun mga kasama, pakikilala ko sa inyo ang ating panauhin ngayon, si Kagawad Jimmy M. Sigera, ang Kagawad ng Barangay Tumana, Marikina. Magandang gabi, Kagawad Jimmy, at welcome ka dito sa Pulong Masa, ika-10 kabanata. Live stream tayo ngayon at maririnig tayo ng inyong mga taga-subaybay sa Tumana at marinig mula mismo sa ang tawag ko kay Kagawad Jimmy, mga kasama, mga taga-subaybay, ay hindi isang tabi natin, hindi isang eyewitness, hindi lamang siya isang eyewitness, ano? Ang tawag ko po sa kanya ay isang whistleblower at kailangan niyang paputukin itong mga usapin na ito na naapektuhan ang serbisyo ng mga mamamayan sa Tumana. So magbigay ka ng pagbati sa ating taga-subaybay, Kagawad, at ipakilala mo ang iyong sarili. Go, please. Maraming salamat ka Justin, ano? Yeah. Isang magandang gabi po sa ating sa yung mga taga-subaybay, ano? At lalong-lalo na syempre doon sa aking mga kabarangay, no? Bagamat maulan, nagkakaroon tayo ng parang agam-agam na baka tumaas na naman ang level ng tubig, no? Pero syempre, palagi nating iniisip na sa kabila ng mga sa kabila ng mga problema ay mayroong nababanaag tayong pag-asa, may nababanaag tayong pagbabago, no? So isang siguro sabihin kong mapagpalaya at mapagbukas isip na gabi sa atin lahat. Gusto ko yan. No? Gusto ko yung linyang yan. No? Ako, sabi nga ni Justin, ako'y 3-termer, no? Gagraduate na ako, hindi na ako nagpasya, no? Actually, for a time, nag-isip akong tumakbong kapitan, ano? Pero nagbigay daan ako bilang, sabi ko nga, it is a supreme sacrifice, no? Na nagbigay daan ako para sa isang kandidato kasi kinakailangan ng pagbabago, kinakailangan wag mahati-hati ang boto. Yan, so kaya yun yung isang dahilan bakit ako umatras, no? O hindi na nagtuloy. Tawag ko diyan ay isang supreme sacrifice. I see. Okay. Diretso na agad tayo, Yes. Kagawad Jimmy, no? Yes, opo. Meron akong inihanda rito ng mga ilang sets of questions at pwedeng sumadahin mo ang ilang mga points na itatanong ko. Halimbawa, itong una, no? Introduction at background para sa iyo, no? Ano ang motivation para sa iyo para maging witness or sabihin nating whistleblower at i-expose ang ganitong mga anomalya sa barangay? Pangalawa, kaugnay niyan, pwede ka ba mag-provide ng ilang background information sa mga ganitong anomalya at korupsyon, particular dito sa tinatawag nating involving paid services to suppliers na hindi naman na-deliver. So, yun na, Kagawad. Ano po pwedeng... Okay. So can you elaborate that, please? Yeah. Bakit ako lumantad, ano? Bakit ako finally ay nagsasalita, no? Nangarap ako na makapagbigay ako, no, kasama ng aking mga kapwa kagawad, na makapagbigay kami ng isang napakahusay na serbisyo, mga programa, proyekto para sa mga mamamayan ng Tumana. Nung simula, nung unang first 2 terms ko, ay kahit papaano talagang nakakapag-deliver ako ng aking mga projects. In fact, sa karamihan naman ng projects ng Tumana ay ako naman yung nag-isip, no? Ako yung nagsulat, ako yung nag-isip, at kaya alam ko kung napapatupad o hindi. Pero itong last term, no, parang ang laki ng pagbabago, no? At nagsimula nang na-frustrate ako. Na-frustrate ako in the sense na parang sabi ko, ang gaganda naman ng mga programa, ang gaganda ng mga projects na in fact
pinupuri kami ng God Office, no? Ginupuri kami ng City Planning. Ang gaganda ng mga projects na lumalabas sa Barangay Tumana, yung sa aming AIP na tinatawag, yung Annual Investment Plan. Yeah. Kaya lang, nung hindi na, kumbaga parang nagtataka na ako, bakit hindi na namin napapatupad yung mga proyekto? Doon ako nagsimula na, at nagkataon din doon Justin, ako ay inappoint ng kapitan bilang committee chairman on appropriations. I see. Pero bago ako inappoint, nagano ako para maging democratic, nagsumulat ako ng isang procedure na dapat ang mga chairmanship ng committee ay ine-elect among ourselves, no, mga kagawad. At yung proseso na yon ay okay. Ngayon, nung natapos yung election na yon at in-affirm yon ng kapitan, no? Ako ang tinalaga bilang committee chairman on appropriations. So, democratically elected. Yes. Hindi Ngayon, simply appointed. Nung time na yan, doon ko na nakita, nagkaroon na ako ng view, no, ng mga papeles, ng dokumento, mga transactions, no, mga vouchers, no. Unti-unti ko na nakikita. So, nung nakita ko na yan, nagplano ako ng pumunta na sa Sandigan Bayan. Ang problema, inabot ako ng pandemic. Nagkaroon ng lockdown. So, wala, no? Tapos, yung 2020 budget, no, yung 2020 budget, ay nagkaroon kasi ng kautusan, no, memorandum circular, na mula sa DBM at Malacanang, yun yung sabi sa amin, no, na ang budget ng barangay ay lahat dapat gamitin na sa pagharap, no, pagtugon sa COVID-19 nang walang biddings. Okay. No biddings. So, parang kinabahan na ako roon. Sabi ko, walang biddings, nakakatakot, no? Parang baka pati mga donations ay magkaroon ng presyo. Okay, dahil nasa state of emergency. Kaya state of emergency. So ngayon, finally, 2020 nakita ko na pasakamay ko yung mga dokumento, no? At nung pinapipirmahan na sa akin yung Registry of Obligations, Registry of Appropriations and Obligations, isa itong dokumento na supposedly ginagawa ito ng Committee on Appropriations Chairman, no? Pero dahil meron kaming bookkeeper, siya yung nagpe-prepare, tapos pinipirmahan ko na lang. So bago ko siya pirmahan, nung nakita ko na yung October, November, December na mga gastusin, no, appropriations and gastusin, nagulat ako na napakalalaki ng mga amounts. So sabi ko, bago ko pirmahan 'yan, ay ibigay niyo muna sa akin yung kopya ng mga resibo, kahit Xerox na 'yan, mga resibo at saka mga vouchers, no? At nung binigay nila sa akin, after a week yata yun, nag-iisip pa sila kung ibibigay o hindi. But finally, dahil sa kagustuhan nilang pirmahan ko yan, raw na yan, ay binigay din nila sa akin. So, yun yung mga naging ebidensya. At sinabi ko sa kanila, pasensya na, hindi ko kayang pirmahan yan, hindi kaya ng prinsipyo ko yan, hindi kaya yan ng paninindigan ko na pirmahan. No? At kaya, nag-resign ako bilang Appropriations Committee Chairman. At yung aking resignation, nagbigay ako ng kopya sa DILG Marikina at saka sa COA. No, explaining to them na pati sa Barangay Council, no, sumulat ako sa Barangay Council through kay CAP, no. I am resigning from that post, from that position, because nakita ko yung mga resibo ay hindi tumutugma doon sa sa una, yung iba hindi naman nangyari yung mga proyekto na yon. Number 2, yung iba ay mga deliveries. Okay. So parang sinasabi ko, 'di ba, nung nagkikwentuhan tayo, sabi ko, ang tawag ko diyan ang tawag ko diyan, ghost implementation. Okay. No? Of course, no, kung walang diniliver, wala kang i-implement, no? 'Di ba? Parang ganoon. Okay. Kung may diniliver man pero short of
ay ghost ano pa rin yun, implementation. Kasi Okay. hindi mo mabubuo yung proyekto yung programa kapag hindi talaga kumpleto yung Okay. yung mga dinideliver. So, Okay. yan ang yan yung nagdahilan bakit ako lumalantad. At saka pala gusto kong sabihin na kinausap ko ang mga kapwa ko kagawad. Aha. I rallied them, I talked to them, sabi ko, this is now the time that we can redeem ourselves. No? Tama. Natin, meron pa tayong 1.5 taon. Last year yan nung kinakausap ko sila, meron pa tayong 1.5 taon, half of our term, na magseryoso tayo, patupad natin yung mga programa. No? But to no avail, talagang tinalikuran ako ng aking mga kapwa kagawad at sabi ko, now this is the time na magsumbong ako sa taong bayan na para maging guide nila, maging warning sa kanila na kung ano nangyayari sa barangay. Yeah. So ito yung ito yung nagtulak sa akin bakit ako ngayon nagsasalita. Ngayon, ano ang mga mga ilang example? Okay, yeah. I-proceed mo, kagawad. Gusto kong i-example yung mga project ko no? Okay. The best example at evidence that I can show are those projects na akin sa committee ko. By the way, ako kasi ang ako ang chairman ng Committee on Health, ako din ang chairman on Committee on Environment, ako din ang chairman ng Committee on Senior Citizens and PWDs, at ako vice chairman ng Livelihood, at ako din ang focal person ng GAD. Okay. Parang pakyaw parang pakyaw ko na yung mga committee. Inelect nila ako diyan Nakatunga nga yung ibang mga kagawad. Ikaw nagsabi niyan okay. Justin na nakatunga nga, wala ginagawa, etc. ganyan Okay. But anyway, ako ay naman nung aking mga projects like halimbawa yung sa GAD. Yung sa GAD. Okay. Ang GAD mostly, ang aking mga nilagay na mga proyekto ron ay may kinalaman sa kababaihan. At ang komite sa kababaihan ay si Kagawad Emmy. Okay. Nag-iisang babae sa aming council na tumatakbo ngayong kapitana. Unfortunately, nung sa isang meeting namin, sinabi niya hindi niya akalain na yung Committee on Women at saka yung GAD ay magkaugnay. Uh-huh. Sabi ko, you should have Di niya alam? the budget, At the same time, siya din yung committee chairman ng obligasyon ng mga ang tawag namin dito mandatory, yung pagkakaroon ng barangay council for the protection of children. Alam mo kung magkano ang budget niyan? Closely 500,000. Okay. Malaki Pero, rin, nung nag-assessment kami, tinanong ko siya, sabi ko, ano ba ang mga proyektong ginawa mo para sa CP, sa CP? Nagpasumba raw siya ng 2 beses, sumbalilit. 2 beses. So, God project na yun. Nakakalungkot na hindi niya alam ang koneksyon ng God at saka sa women committee. Parang ganon. So, marami, Bokashi. Sabi ko nga, yung mga project ko, ang the best example, Bokashi. Bokashi, Bokashi sige. composting. Pwede mo bang elaborate yan, kagawad? Ano yung... Meron akong nakita doon sa hawak kong mga dokumento na isang Bokashi project na environmental in nature ito, mga kasama, mga kamabayan, itong Bokashi project, na organic ang nature nito, mga efficient microorganism ang dinidevelop dito, At nagkakahalaga ito ng I think 600,000 plus, close to 700,000. Close to 700,000, At ito yung gusto kong talakayin mo, kagawad, dito sa ating programa, na merong requisition, merong purchase order, may delivery mula sa supplier, at na-receive ito ng isang particular na kagawad, na-inspect ng kagawad, at na-receive as complete ng isang ng barangay treasurer, pero hindi makita kung nasaan yung mga
mga items na ito, no? Yeah, So, actually may items, Okay. pero hindi sila ang bumili, ako ang bumili. no, doon sa hindi mo binili, doon sa dapat na i-deliver nila, ano-ano yon kagawad? Okay, ganito yun. Please elaborate. Siguro, i-elaborate ko ng briefly kung ano yung bokashi composting. Ano? Yes, yung please. Yung bokashi composting is, ay sinasabi ko, it is the future of waste management in terms of biodegradables. Kasi ito yung pag-peppermint at co-compose, no, ng ating mga food waste, kitchen waste, etc. na napakadaling gawin even, no, kahit sa mga nakatira ka sa condominium ay pwede. So sabi ko, kapag naging practice ito ng mga mamamayan, no, wala nang makakarating na food waste o biodegradable sa mga landfills, no. So mababawasan ng emission, magkakaroon ng yung mga nakikreate na methane gas, no, na nagki-create ng sa climate change, no, ay mababawasan na yon. Okay. Now, in-implement ko to, kinonceptualize ko to, in-implement ko para sana i-roll out sa buong barangay, no. Ngayon, naggumawa ako ng kasi 'di ba pag nagsasubmit kami ng annual plan, no, nakalagay doon kung ano-ano yung mga kailangan bilhin, etc., no, mga raw materials, etc., no, para sa implementation, and it costs about nearly 700,000, no, para sa full implementation para sa buong barangay. Okay. By the way, ang barangay namin ay umaabot na kami sa about 50,000 populations, no. Kasi nung 2020 sa survey nasa 47,700 something kami. We are now the second biggest barangay in Marikina. Now, going back nung October last year, no, or September last year, mga last week ng September, kinausap ko ang kapitan. Sabi ko, lalabas na ang ating budget by October. Baka naman kinakabahan ako, baka hindi na naman ma-implement ang mga projects, no. So, nag-request ako ng initial fund para masimulan, no. Yung initial fund na to na nakuha ko sa barangay ay para sa senior citizens, yung ground golf, kasi meron akong pinauuso na ground golf project para sa physical activity ng mga senior citizens. At the same time, yung waste management project, no, na bokashi composting. Now, na binigyan ako ng initial fund for that, no. Yung initial fund na yun, nakabili ako ng ilang piraso ng mga ng mga materials. Nag-fabricate na nga lang ako ng composting bucket, nagpo-produce na kami ng bokashi bran. Ito yung binubudbud doon sa mga food waste, no. So, nagsimula na, no. Kaya lang hindi siya magtuloy-tuloy, hindi siya mag full blast because yung mga pangangailangan ko nakakompletuhan ay hindi ko nakita yung delivery. Hindi may deliver. Hindi ko nakita yung delivery. Okay. Supposedly dapat ito turn over sa akin yon, di ba? Kasi aking project yun eh. Correct. Ang problema, until now, hindi tina-turn over sa akin yung delivery. Okay. So doon ako nagsasabi, parang wala naman deliver na Okay. Ganun na Okay. mga kagamitan. Please allow me, Kagawad Jimmy, i-mention ko, no, meron akong listahan dito. Kung please. tama ito, no? Yes, Okay. Itong binabanggit ni Kagawad Jimmy, mga kasama, mga taga-subaybay, regarding doon sa not delivered, sabihin nating ghost delivery ng mga supplies. Number one bicycle with sidecar. Hindi na i-deliver ito. Worth 17,000 pesos. Number 2, 400 na piraso ng isang galong container worth 23,000 pesos. Number 3, 60 na piraso ng 60-liter container drum. Number 4, 10 piraso ng 55-gallon na drum. Number 5, 150 pieces fermentation bucket. Number 6, efficient microorganism 1 or EM1
130 bottles. Number 7, 40 liters of molasses. Number 8, carbonized hull, 130 sacks. Number 9, 2,000 kilos of rice bran o darak. At number 10, 8 piraso ng drying sheets o lona. Ang lahat ng ito ay 696,750 pesos. Lahat ba ito, Kagawad, ay nakita mo? Wala. Hindi. Oo, wala. Ang nakita ko lang yung binili ko. So ito ang malinaw, isang halimbawa ng harap-harapang garapalang sabihin nating anomalya ito, isang malinaw na isang anomalya. Nagganap ito, kung daw nagkakamali, this was happened last quarter of 2022. Yes, pero sinimulan ko kasi yung project mga third quarter, no? Third Kasi quarter. tapos ina-expect ko by Okay. the last quarter that includes October, the release of fund ay magfo-full blast na kami. Okay. Oo, kaya lang, yon, hindi nga nagkaroon ng full blast. In fact, ngayon pa lang ako nagro-roll out because of that na napalago ko yung yung proyekto. Pero still, hindi niya masasakop ang buong Tumana because of yun na nga, hindi ko nakita yung delivery ng mga pangangailangan raw materials ng paggawa ng rice bokashi bran at yung composting bucket. So ako sang-ayon ako sa iyo, Kagawad Jimmy, na kapag itong project na ito, na Bukasi project sa Tumana ay nangyari, magiging trend setter ito tone setter ito magiging trend ito. Correct. ng proyekto sa barangay at magandang magaya ito ng mga civil society organizations, At may mga feedback akong nakikita dito sa ating live stream, Kagawad, Please Yes. allow me, basahin ko. Yes, please. At makita natin ang participation ng mga taga-subaybay natin. Kita ko Meron dito, Beng Labaro, paano pong di nyo nakita ang mga pinagkagastusan ng treasurer ninyo na sa social services po kayo, dapat alam nyo lahat. Okay. Apo. Basahin ko lahat muna ito. Sige, Itong sige. mga comments ng ating taga-subaybay. Apo Balbin, bagong barangay ng mamamayan na ang tanging iboboto ng mga purok ay ang kanilang purok leader. Ang purok na nahalal ng bawat purok ay siyang bubuo ng barangay assembly sa equal representation. At dito sa puntong ito ay nagmumungkahi siya ng isang mechanism. At this is not related to our topic tonight. So lagpasan natin. Kay Bernadette Bagasol Sagom, Kagawad Jimmy, heart. So, teka, tignan natin ang iba pang mga comments dito. So, doon sa unang katanungan, Kagawad Jimmy, paanong hindi mo nalaman ang ganitong, paanong di nyo nakita ang mga pinagkagasusan ng treasurer ninyo? Social services po kayo, dapat alam nyo lahat. Okay. Ito po, nabanggit niya kanina, Beng Labaro. Ito ay tanong ni Beng Labaro, ipagpatuloy mo nga, Kagawad Jimmy, ikaw ang mag-explain. Kasi ako yung mas makakapagpaliwanag dito. Okay. Alam nyo, bilang committee chairman ng Appropriations Committee, ang aking inaaprubahan, ang aking pinipirmahan, ay ang aking pagpirma, kasi yan din yung mga yung mga banat sa akin, nagsasalita ka ng ganyan, pirma ka naman ng pirma, parang gano'n, di ba? Ngayon, ang sinasabi ko, obligasyon ko, na tignan, kasi ang role ng Appropriations Committee ay i-certify niya kung ang project ay nakasaad sa annual investment plan
no? Yung kaso na yan ng Bukashi, talaga namang nasa annual investment plan yan, no? At sinicertify ko din bilang Appropriations Committee Chairman na yung project na yan ay mayroong kaukulang budget. Available ang pondo. Okay? So therefore, Bukashi Composting Project is not a ghost project. No? Kasi ano yan nasa annual investment plan yan nagbabago na ang sitwasyon kapag, no, kunyari, pinirmahan ko na yan, no, i-certify ko na na yan ay nasa annual investment plan, i-certify ko na yan ay may budget, no. Pero yung pag-i-issue ng cheque, hindi ko na trabaho yon. Yeah. Okay? Treasurer yun. Ngayon, ang point doon na bakit hindi mo nakita? Alam nyo, dyan nga yung isang frustrations ko din, na yung sobrang trust ko sa mga kapwa ko kagawad, no, ay na-breach. Okay. Bakit? Kasi sinertify na dumating, ako naman, buong akala ko, siyempre, dumating Di ba? Parang gano'n. Pero nung hinahanap ko na, wala. Pero tapos na yung mga transactions. So, kaya nga sinasabi ko, kaya nga hindi ko pinirmahan yung raw Kasi doon sa raw nakasaad ano-ano ang mga appropriated programs and projects at saka yung may budget, no. Doon ko lang kaya ko hindi siya pinirmahan because nakita ko na yung mga amount na yon, yung mga projects na yon, hindi naman na-implement fully. Parang gano'n no. Kasi supposedly ako yung magi-implement noon, no. Ang sinasabi ko, yung mga dapat na diniliver, hindi na i-deliver. No? Yung bagamat na nagsikap ako na masimulan, no? Nagsikap ako na masimulan. Kaya lang hindi siya nagiging full blast because yung supposedly gagamitin ko ay hindi naman diniliver. Yeah. Yan yung sagot doon. Naintindihan ko 'yon, kagawad, ano. Maidagdag ko lamang para sa ilang mga punto, no. Yung mga processes, no? Number one, para maipatupad ang mga proyektong ito, kailangan nakasaad doon sa AIP. Nabanggit ni kagawad na nasa AIP. Ang susunod na hakbang doon ay dapat merong mag-request ng sabihin nating requisition ng mga supply, mag-identify ng mga supplier, etc. No? Number two, at kapag ka naaprubahan yung availability of fund, nagkasundo na doon sa presyo, doon sa supplier, i-deliver ngayon yan ng supplier. Dito pumasok yung mga datos na nahalungkat ni Kagawad Jimmy nung siya ay maging appropriation committee chairman ng appropriation committee. At natuklasan niya, nahawakan niya itong mga dokumento na ito na nireceive ng isang particular kagawad yung materyales, in-inspection niya na kompleto, at tinanggap, ni-receive ito. Nasa dokumento na receive ng barangay treasurer. Ang susunod na tanong ay, binayaran ba o hindi? Nabayaran ito dahil merong OR at check number ng Veterans Bank, Philippine Veterans Bank check number doon sa datos na hawak natin. Ang katanungan sa ngayon ay nasaan ang binanggit ko kanina ng mga items na i-deliver ba? Nakita ba yon ng mga kagawad, ng mga kabarangay? Yun ay wala. So yun yung tinatawag natin na tunay na mayroong proyekto ng Bukasi alinsunod doon sa AIP pero hindi na ito na ipatupad, na implement ni Kagawad Jimmy siya bilang proponent ng project na yon dahil hindi naman nakita, wala naman, nasa ulap, nasa alapaap ang mga deliveries na yon. Dokumento lamang ang meron pero yung materialis na ito ay wala. Hindi maapuhap. Let me cite another project na nasa AIP. Sa AIP meron kami doon na nakalagay na construction of training center for livelihood, for livelihood. Okay. Ang budget dito ay 1 million pesos. Okay. Malaki. So nung sabi ko okay yan kasi ang daming walang trabaho sa Tumana Okay. Mataas ang aming unemployment rate, Ngayon, sabi ko yung training center na yan ay malaki ang maitutulong niyan.
no? Okay. Iba pa yung budget doon sa livelihood no? Okay. Ito building lang to. Okay. Okay. Nung hinahanap ko nung nire-review ko na yung binigay nila sa aking mga resibo at saka disbursement voucher, Okay. no? Nakita ko doon yung mga deliveries, no, yung requisition, no, at saka yung at saka yung purchase order, no, na merong 800 na sako ng semento, merong about 50 or 50 something, no, na elf ng buhangin, may 50 or 40 plus na elf ng graba, Okay. merong mga plywood, merong mga bakal, no, talagang ang impression mo talaga magtatayo ng building, Yan ay para sa training center ninyo. para sa training center. Okay. Ngayon, nung nire-review ko na yung pinagtatapat ko na yung resibo voucher at saka dun sa mga papeles na alam niyo po kasi ang isang ginawa ko kapag pumipirma kami sa mga bidding, pag nagkakaroon ng bidding, pinipicturean ko po lahat yun. Lahat ng papel, pinipicturean ko po. In front of our kapitan, in front of our treasurer, in front of my colleagues, no, na mga kagawad, pinipirmahan ko yan. Ako lang ang gumagawa niyan. You know, being responsible at saka Accountable ka. Kailangan ko 'yun as appropriations committee, hindi naman kami nabibigyan ng kopya niyan, no? So, pinipicturean ko 'yan. Nung hinahalungkat ko na, I have about 3,000 pictures Okay. ng mga papeles. No? Now, nung hinahalungkat, ibig mong halungkatin mo yung 3,000 pictures, no? Nakita ko ngayon yung katapat. Kasi sabi ko, yung AIP na to, nasaan to? 1 million to, no? Yung item na yon. Nakita ko ngayon yung mga deliveries na yon. Ngayon, kaya nga, nung pinost ko yan sa Facebook, sabi ko, nasaan itinayo yung training center na yan? Alam mo, nagbibiro pa nga ako. Minsan sabi ko, magpapakontest ako. Magsusolicit ako ng pera para papremyo na kung sino makakapagturo kung saan itinayo, saan ginamit yung 800 kabans o 800 sacks of semento at saka yung mga kagamitan na yan ng yung mga graba at buhangin. Pero mo 50 elf, talagang makakagawa ka ng isang building, no? So, sabi ko, magpapapremyo ako, papakontest ako. Hanapin ninyo yung building na yan. Ituro natin sa taong bayan, nasan yung building na yan. Wala. Okay. So parang yung materialis ng Bukasi, itong materialis ng multipurpose center na gagawing training center ay wala rin. Meron na akong dokumento dito, kagawad. Yung sinasabi mo kanina, 800 na Portland cement, no? Yes. So, madaling makita yan kung itatambak at i-deliver doon sa barangay, ano? Yung tinatawag natin na 40 na Isuzu Elf na i-deliver na graba, no? Ganon din yung buhangin na 50 truck na buhangin. Deformed bar, welding rod, metal priming, red oxide, paint thinner, paintbrush, gloss, plywood, plywood na 1/2, plywood na 1/4, plywood na 3/4, wire na number 14, GL pipe, galvanized, 40, diameter of 50.8 millimeter, something. Ito yung less than 1 million, worth 1 million of supplies na i-deliver supposedly para doon sa pagtatayo ng training center na hindi makita. So anong result nung yung pa-contest, kagawad? Hindi, pinaplano ko pa lang yun. Kaya pero sigurado ako walang mananalo diyan. Walang mananalo diyan kasi wala naman talaga yung wala yung ito, no? Okay. Okay. Yeah. Okay, maraming salamat doon, kagawad. Sabihin natin nasa huling bahagi na tayo. Ang oras po natin ngayon, mga kasama, mga taga-subaybay, ay 6:53 ng gabi, no? At patapos na ang ating, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Marami pa akong dapat itanong kay kagawad
At dahil sa ating limitasyon sa oras ngayon, bagamat nabanggit naman niya ang two major sabihin nating missing supplies regarding doon sa Bokasi project tsaka sa multipurpose center amounting to almost 2 million pesos, ano. Liban doon sa binanggit mo kanina na mga projects doon sa GAD at iba pa sa mga senior citizen, ano. Ngayon, meron akong isang sabihin natin panghuling katanungan. Kagawad, ano? Ganito. Sa ganitong expose na ginawa mo, no? So, may mga consequences ito, no? Bilang whistleblower, merong mga personal consequences ito, no? Pwede mo bang i-share kung is there any challenges or risk doon sa na nakakaharap mo ngayon, ano? Pangalawa, ano ang mga suporta na natatanggap mo mula sa government authorities, sa mga organizations doon sa iyong barangay? Kumusta 'yon? Kagawa. Okay. Sige, sa ano, no, sa consequences, no. Dalawa yung pwedeng sabihin ko. Una, yung syempre sa personal na ano, no, pwedeng ano to, no, pwedeng maging mityato ng buhay ko. No? Pero wala akong ano tinitindigan ko to, no. Ito yung callings ko na para sa good governance, no. I hope hindi naman gagawa, no, ng ganung drastic or violent na hakbang. Pero sa akin mas importante sa akin yung ano consequence nito. Dapat matuto, no, matutunan na ng taong bayan, no, yung yung nangyayari sa sa malaman ng taong bayan, nangyayari sa gobyerno, specifically sa mga barangay, sa government, no. Lalo ngayon, crucial yung panahon na nasa pagpili tayo, dumadaan na naman tayo doon sa pagsusulit ng mga tawag namin luma, no? Pagsusulit ng mga lumang mga kagawad, no? Na how they performed, no? Nanahimik ba sila? Na alam nila to Alam nila tong mga nangyari na to sa barangay. Nanahimik ba sila? Tumindig ba sila? No? Sabi ko nga kanina, tinalikuran nila ako doon sa laban na to, no? Number 2, yung mga mamamayan na naghahangad ng pagbabago, yung mga nade-deprive, no, ng mga serbisyo para sa kanila, no, ay dapat tumindig at magpasya na baguhin na ang baguhin na itong nangyayari na to. Take for example, we have about 3,500 senior citizens in our barangay, no. Nung naglaan ako ng 350,000 pesos, more or less 350,000 pesos for the maintenance of indigent senior citizens. At ngayon meron na naman 2023 budget, no. Inulit lang yung aming AIP, no. So closely about mga 500,000 plus dapat na pambili ng maintenance drugs para sa mga senior citizens natin. Until now wala pa. Until now hindi pa yan hindi ko nakikita, pero may resibo yan. Magkano yan, kagawad? Worth magkano yan? Sorry? Magkano? How much? Yung sa senior citizens, na maintenance drugs. Pag pinagsama mo yung 2022 budget na kasi hindi naman talaga dumating ang hindi na implement, no? Plus yung ngayon, no? Closely 600,000 yan. So another 600,000. Yes. Joseph, closely magiging pag kinumbahin mo magiging 600,000. Yung usapin ng sa GAD, no, yung mga biktima ng bawsi, no, ay allotted 350,000 pesos na support para dun sa mga magka-come up, no, na sila ay victims ng bawsi. At the same time may additional 50,000 para dun sa legal, no, sa food, etc. support, no. So all in all mga 400,000. Meron na naman ngayong 2023 na another budget for that, no. Nakakausap ko yung ibang mga bawsi victims, wala naman daw ni singkong binigay sa kanila ang barangay, no. Ang sa akin, nasaan yon? Nasaan ang puso? Nasaan ang puso na at mababang loob na paglilingkod,
Okay. No? Saan yan? Na deprive ang ating mga senior citizens, ang ating mga kababaihan na biktima ng VAUSI, no? At marami, napakarami. Justin, maghapon tayo mag-usap dito. Ang dami ko pang ipapakitang mga ghost implementation na mga proyekto sa barangay. Okay, maraming salamat Kagawad Jimmy, no? Nasa patapos na ang ating episode ngayon. Maaring hilingan kita ng panghuling pananalita mo at bago tayo mag-round up at tapusin ang ating palatuntunan ngayong gabi. Ano ang iyong call to action? Sabihin natin ganon. Okay, ito yung isa sa gustong-gusto kong parte, no, yung panawagan sa mga mamamayan, no. Kaya ako ginagawa po itong mga expose na ito ay upang maintindihan nating mga mamamayan kung ano ang nangyayari sa barangay. Number 2, mula dito ay matuto tayo, maging warning ito sa pagpili natin ng mga susunod na uupo sa konseho ng barangay. Number 3, ito yung pinaka-importante. Dahil sa mga pangyayaring ito ng mga ghost implementation ng mga projects, importante na dapat ang mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga samahan, like HOA, no, mga homeowners associations, mga sectoral organizations, makilahok kayo hindi lang sa pagboto, makilahok kayo sa pamamahala, no? Makilahok kayo sa implementasyon ng mga proyekto na nakalagay sa AIP. Ang unang-unang hakbang pagkatapos yung bumoto, no? At maupo yung mga ma-elect. Unang-unang dapat mabuo ay ang People's Council, no? Yung partisipasyon, yun yung aking yung aking pangarap, no? Na sinasabi ko na yan noon, wala pumapansin sa akin. Gusto Hindi ko yan. yata nila maintindihan kung ano ibig sabihin ng People's Council. Ang People's Council ay kalupunan ng mga kinatawan ng mga samahan, no, ng mga organisasyon sa komunidad na siyang nagsasabi sa barangay council, ito po ang pangangailangan namin. Ito po ang po ang kailangan natin para sa progreso ng ating barangay. At pati yung budget dapat alam nila. Nakikialam So, sila. dapat kapag naaprubahan na ang budget, no, ang AIP, dapat yan pinararami yan at binibigyan ng kopya ang lahat publiko. ng samahan, no? Number 2, dapat magbuo ng barangay bantay budget. Yon. Okay? Ito yung representative pa rin ng mga mamamayan para kapag may mga deliveries, no, sila yung nagche-check bago pirmahan ng i-accept ng barangay council, no? Sila yung nagche-check tama ba yung specifications, tama ba yung quality, tama ba yung quantity, etc. No? So yan yung isang active participation ng mga mamamayan sa pamamahala, no, ng gobyerno. Ang tawag ko diyan ay representative governance. Okay. No? Yan yung good governance na kaakibat ng sustainable development, no? Na sa pagpapatupad ay dapat nasusustain, hindi yung paulit-ulit ang AIP. Sinabi mo ng ganito nung nakaraang taon, ganito na naman ang gagawin mo. Asan ang improvement? Nasaan ang progreso? Okay. No? Patuloy lang na nagkakaroon ng budget pero hindi nagkakaroon ng implementation, hindi nagkakaroon ng pag-unlad. Kaya ang susi dyan, mga kababayan, mga kabarangay, makilahok tayo. Hindi lang sa eleksyon. Hindi lang natin tungkuling bumoto, kundi tungkulin din nating bantayan ang ating mga binoto. Yon. At makilahok sa pamamahala ng gobyerno. Okay. We have at least 3 minutes remaining na lamang, Kagawad Jimmy. Maraming salamat sa iyo at from there, mga kasama, mga kababayan, magtatapos na ang ating ika-10 episode ngayong gabi, no? At sangayon ako doon sa sinabi ni Kagawad Jimmy na hindi lamang ang mga sabihin nating vigilant kagawad na katulad ni Kagawad Jimmy ang magbantay doon sa kung ano-ano ang ma-identify na mga proyekto, budgeting, implementation at monitoring. Ang lacking dito ay sa aking palagay, naniniwala ako na dapat maitayo ang mga aktibong samahan ng mga organisasyon. Ang tawag natin dito, sangayon ako sa termino na People's Council.
People's Council sa barangay level. Ano? Meron tayong existing na Barangay Development Council, pero kailangan natin ang more broader formation para sa aktibong pakikilahok ng mga civil society organizations in the form of Barangay People's Council. At dito, ang kanilang gagawin ay ngayon sa kasalukuyan na nagkakaroon tayo ng electoral exercise, ay maging aktibo sila na tukuyin ang mga nararapat na maupo bilang mga leader natin sa ating barangay. At after ng election, sabihin nating haharap ngayon ang People's Council o ang mga civil society organizations ng sabihin nating period of governance. At kailangan bantayan din ang implementation monitoring ng mga proyektong ito sa ating barangay. Multimilyong piso ang nawawaldas sa ating kaban ng bayan taon-taon, at kailangan maging aktibo ang mga mamayan sa pamamagitan ng kanilang mga organisasyon. So muli, maraming salamat sa inyo mga kasama at mga taga-subaybay. Hindi ko na nabasa pa yung iba pang mga comments ng ating mga taga-subaybay dito sa live stream. Meron po tayong kasunod na programa pa pagkatapos ng Pulong Masa. So, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi sa inyong lahat. I-share po ang ating Media House Express live stream ngayon para marating ang mas marami pang mamamayan sa mga komunidad. At muli, magandang gabi sa inyong lahat. Padayon. Pulong Masa, pinagsamang boses ng taong bayan na magiging kaagapay sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Pulong Masa, bibigyang kapangyarihan ng boses ng mamamayan sa ikauunlad ng bayan. Pulong Masa, pinagsamang pwersa ng mamamayan sa pangunguna ng MPR, Mamamayang Pilipino ng Republika at MMDM. Mula sa Masa Democratic Movement, dito lamang sa Media House Express.